Hello guys, what's up? Magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online learning application. So for today's video mga ka-lifestyle, meron lang akong lilinawin or ika-clarify kasi meron ako isang nabasang comment na hindi na kaaya-aya, kumbaga hindi ko nagustuhan. Pero actually hindi talaga ako pumapatol sa mga negative comment about sa akin. Meron lang talagang hindi ko masyadong nagustuhan. But then I just want to clarify, I just want to simplify para sa inyo mga ka-lifestyle, na hindi po talaga ako against sa mga content creator na kino-content about online learning application. Actually masaya nga ako kasi yung mga totoong biktima ng online learning application, marami silang mapapanood, which is makakagain sila ng idea kung paano nila i-handle yung stress nila about sa problema nila sa online learning application. So maganda naman talaga, di ba? Kasi actually alam ko maraming mga nagko-content na dati pa, but then meron kasi akong ibang online learning application channel, I mean na napapanood na, which is medyo tinatakot nila yung mga biktima ng online learning application. So hindi ko na lang i-mention kung anong channel yon, but then pinanood ko yung channel niya. Kumbaga pino-point out niya talaga na yun na nga, pwedeng magka-problema, pwedeng makulong yung mga nagiging, yung tinatakasan, yung responsibilidad as a OLA defender borrower, I mean OLA borrower, no? So yung especially kung inabandon na, so posible daw makulong, no? Punta ng NBI, which is hindi naman talaga totoo mga ka-lifestyle, no? So yun yung gusto ko i-point out, no? Again, hindi po talaga ako against sa mga new content creator about online learning application. Just make sure lang talaga na reliable yung mga information na nire-relay nyo sa channel nyo, para at least kahit papano yung mga nanonood sa inyo magkaroon talaga ng sapat na kaalaman, idea, no, kung paano nila i-handle yung stress nila sa kanilang mga online learning application, So napaka simple lang, basic lang na dapat nating tandaan pag nagka-problema tayo sa online learning application na hindi naman inaasahan, hindi natin sinasadya, no? And I want to point out lang talaga na kahit anong gawin yung takbo sa online learning application nyo, pag hindi kayo nag-change SIM card, makukontak talaga kayo, no? Hindi titigil yan as long as nakukontak kayo, no? And then kung walang-wala talaga kayong ipambabayad, then pwede nyong balikan yung apps mga ka-lifestyle, no? Kung hindi nyo na gusto yung mga nare-receive yung text, wag nyo na lang basahin, or yung calls, i-block nyo na lang. Ganun lang kasimple, no? Pwede nyong balikan. Pag meron na kayong pera pambayad, pwede nyong balikan yung mga apps na yan. Hindi mawawala yan mga ka-lifestyle, no? Hindi mawawala yan. And then meron pang mga ibang apps na sinasabi na principal amount na lang yung bayaran. Meron din naman kahit paano legit, no? But then so yung punto ko talaga sa video na to mga ka-lifestyle, no? Kung nasabi ko na lahat, ang punto ko talaga dito is I'm not against sa mga new content creator na kino-content yung about online learning application, again, masaya nga ako, but make sure lang talaga na galing dito yung kino-content nyo, galing sa puso, no? May sense kasi yung iba nagpapanggap talaga na biktima, makikita mo naman sa posture, basta wala. Yun yung masakit kasi maraming nanonood, maraming tumatangkilik, no? So yun lang mga ka-lifestyle. Kung nagustuhan mo tong content natin ngayong araw, yung video natin ngayon, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell lang, sige mo-notify ka sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Wala po akong hinihinging palit sa inyo, no? Yun lang po talaga yung pag-subscribe nyo, even though hindi kumikita yung channel natin, as long as yung mga information na sinishare ko sa inyo is galing sa puso, then pinag-aralan natin, then syempre galing din sa experience ko. So yun naman talaga yung importante. So para makarelate yung mga biktima ng online learning application, of course dapat yung pinapanood nila legit din na naging biktima, no?
yun lang mga ka-lifestyle, no? Medyo very alarming lang kasi dumarami na talaga yung mga nagko-content ng online learning application na kung ano-ano na lang yung pinagsasabi, no? Again, hindi po ako abogado whatsoever na maraming alam, no? Wala po akong alam actually, honestly speaking. Pag sinasabing batas yung pinag-usapan, wala akong masyadong alam, pero kaya ko pong pag-aralan, ano, para sa inyo mga lifestyle, no? So yun lang mga lifestyle. I hope meron kayong nakuhang kaalaman, idea sa content natin ngayong araw. So again, protect your privacy at any cost mga lifestyle, kasi yun talaga yung kumbaga yun talaga yung pinaka magiging problema natin in the future pag nagka-problema tayo sa online lending application, ano? Kasi alam naman natin, pag yung ibang contacts natin yung tinawagan, magtataka, especially yung mga magtataka na lang, kumbaga hindi nila alam na kung sino natawag, magtataka na lang sila, no? So yun talaga yung pinaka direct na matatamaan pag nagka-problema tayo. So ganun pa man mga ka-lifestyle, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-solve, kung paano nyo i-handle yung problema nyo. So kami as a content creator, Ola Defender, nag-guide lang kami kung nag-share lang kami yung mga nagiging experience namin dati, no? Nung nagka-problema kami sa Ola, no? So again, kung wala ka talaga, huwag mong pilitin, no? Para hindi ka masyado magka-problema, hindi matuliro yung utak mo. Kung wala kang ibabayad, again, pwede mong balikan yung apps in the future kung meron ka ng sapat na pera, as long as hindi mo tinatapon, hindi ka nag-change SIM card, nandiyan lang yung SIM card mo. Never mawawala, or never mawawala yung account mo, madidelete, no? Nandyan lang yan, ano? So again, sa mga solid subscriber natin na always nag-aabang ng latest updates about online lending application, stay tuned lang po kayo, kasi marami po akong ni-research, marami po akong i-share sa inyo. Medyo nagkataon lang po talaga na medyo busy tayo, no? So ayan, medyo masakit pa yung ano ko, kasi na-share ko na rin dati kasi about yung nasiko yung ano ko, yung league ko, medyo masakit kasi yung basketball namin liga dito sa amin, masakit talaga, hindi nasahan. That's why isa na rin sa naging factor to, that's why hindi ako nakapagawa ng video, no? Kasi masakit talaga. But then sinisikap ko po talaga mag-research every now and then ng mga latest updates, latest scoop about sa online lending application, dahil alam ko maraming mga nanonood, maraming nag-aabang sa channel ko. So yun lang mga ka-lifestyle, no? See you on my next video. Kapit lang, kasi lahat ng problema talaga is dumadaan lang yan, ano? Walang problemang hindi nalulutas, walang binigay na problema ang Diyos na hindi natin kaya. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.